Bukod kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, may iba't ibang world leaders na may nakabinbin na arrest warrant mula sa International Criminal Court. At sa gitna nito, nihag naman ni Solicitor General Menardo Guevara na nasa kamay pa rin ng gobyerno ang desisyon kung makikipagtulungan o hindi sa ICC. Weng de la Fuente sa balitang yan. Ikinagulat ng marami ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte paglapag niya kaninang umaga sa NAIA Terminal 3 mula sa Hong Kong. Ang pag-aresto ay sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ng International Criminal Court o ICC laban sa dating Pangulo dahil sa kasong crime against humanity bunsod ng madugong war on drugs ng kaniyang administrasyon. Maliban kay dating Pangulong Duterte, ilang world leaders din ang nahaharap sa kaso at may outstanding warrant of arrest mula sa ICC. Kabilang dito si Russian President Vladimir Putin, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Israel Defense Minister Yoav Gallant. Ilan sa mga inaresto sa ilalim ng ICC warrant sina dating Sudan President Omar al-Bashir at ang anak ni dating Libyan President Muammar Gaddafi na si Saif al-Islam Gaddafi. Sa ilalim ng Rome Statute, naitatag ang ICC noong 2002 at nakabase sa The Hague, Netherlands. Layo nito na usigin ang mga individual na sangkot sa mga kaso gaya ng war crimes, crimes against humanity, genocide at crime of aggression. Bahagi ng kampanya ng ICC ang pag-iimbestiga sa pamamagitan ng Office of the Prosecutor nito. Sinasabing last resort ang ICC na mamamagitan kung ang isang pamahalaan ay hindi kumikilos o hindi kayang usigin ang mga inaakusahang individual. Marso 17 taong 2019, nang opisyal na iurong ng Pilipinas ang suporta nito at membership sa ICC. Dahil sa pag-atras ng Pilipinas sa ICC, naging issue kung may karapatan ba talaga ang kapulungan na mag-imbestiga at umusig sa Pilipinas gayong hindi na opisyal na miyembro nito ang bansa. Giit ng ICC, kasama pa rin sa kanilang jurisdiction ang mga posibleng crime against humanity ni dating Pangulong Duterte na nangyari noong November 2011 hanggang March 2019 bago kumalas ang Pilipinas sa ICC. Sa kasong isinampa ng mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killing sa ICC, pinapapanagot ang dating Pangulo at iba pang opisyal ng kanyang administrasyon dahil sa libo-libo umanong namatay sa ilalim ng madugong war on drugs. Sa isang mensahe naman sa Net25, sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara na political question o policy ng isang gobyerno kung makikipagtulungan o hindi sa ICC na hindi maaaring pasyahan ng Office of the Solicitor General. Ipinaubaya naman ng Solgen sa mga abogado ni Pangulong Duterte kung kukwestiyonin ang inilabas na warrant ng ICC sa Korte Suprema. Weng de la Fuente para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.